Ang gamitin mo sa South China Sea is economic lens. At lagi mong tandaan siguro bilang country like the Philippines, ano ang mahihita ng bansa natin dyan when you talk about joint cooperation? How much ang makukuha natin? Sino ang mag-i-invest dyan? Wala naman tayong pang-invest eh. Definitely China would have the money. So parang ganun ba? Yung pag-iisip ba? Hindi puro geopolitical and political kasi it would cost us so many things. It would cost us our lives, it would cost our countries, it would compromise our country and many, many other things. Pero kapag tinignan mo na, okay, we can coexist, we manage the conflict, we cooperate, and magkaroon tayo ng win-win solution to that, siguro naman lahat naman ng bagay na papag-usapan. And I don't think China, Malaysia, and Vietnam are close to these initiatives. I don't think so. Meron po ba kayong alam, Prof, na gumagamit ng megaphone diplomacy sa ibang panig ng mundo? So far, when it comes to dispute talaga, even the United States, kapag seryosong dispute na border or like a territorial dispute, many of them would resolve it or would manage it in a quiet diplomacy. Example na lang natin dito sa ating region sa Southeast Asia, may ASEAN countries ka. Kasama sa dispute ng ASEAN ng South China Sea ang Vietnam, ang Malaysia. Vietnam and Malaysia na lang pag-usapan natin. Vietnam and China, mas mahirap yung yung contention nila diyan sa South China Sea kasi parehas silang nag-overlap yung claim tapos parehas pa ang claim nila sovereignty. At yung history ng dalawang bansa na yan, makikita mo may bakbakan yan before. In this history may nagkaroon na nga ng China tayo ng Vietnam War, 'di ba, before. So makikita mo yung history medyo sensitive. But still, look at what Vietnam is doing. Do you really see Vietnam using megaphone diplomacy as an approach to its conflict and dispute in the South China Sea with China? No. It's quiet diplomacy. They recognize that there is a dispute, but at the same time, they also have very good economic and even political relation with China and even diplomatically. But they still have the dispute. And parehas pa rin ang kanilang claim. Vietnam claims sovereignty over certain parts na nag-overlap dun sa sovereignty claim naman when it comes to territory ng China. Pero look at the relationship of the two countries. Bakit? Kasi ang ginagamit nila is quiet diplomacy. They still talk and trying to resolve the issue on the South China Sea in the same manner na ganun din ang ginagawa ng Malaysia. But look at the these two countries. When you talk about economic development, sino ba ang isa sa pinakamalaki nilang, the largest trading partner of these two is really China. And on the other hand, when you talk about capital, investment, infrastructure, even railway, all of these mega development projects, even export to China, sino ba ang mas maganda ang katayuan? Vietnam, Malaysia compared to the Philippines. Di ba tayo ang kulelat ngayon? Precisely because of that approach na hindi effective in resolving and management of dispute in the South China Sea. Madali lang naman yan isipin. At saka madaling i-compare ang sitwasyon ng Pilipinas at ang sitwasyon ng ating mga karating na bansa, especially yung claimant states sa South China Sea like Vietnam and Malaysia. Look at them. They're really developing fast, economically speaking. Sino ang number one na pinagkukunan nila when you talk about capital, especially when you talk about infrastructure? It's China. On our side, wala. Tahimik tayo when it comes to this investment, especially infrastructural development. Kasi ang China hindi talaga magbibigay sa atin yan or hindi yan open, ng mga development project, funding and all of that precisely because may problema tayo sa South China Sea na kung saan it really affects our economic development in some ways precisely because hindi talaga tayo nagbe-benefit sa lahat ng possible na projects or possible capital exports sa kanilang market kasi nga mahirap ang sitwasyon natin. Medyo may gitgitan tayo, medyo challenging ang political and diplomatic relations natin. So yun yung hindi ko maintindihan sa mga Pilipino na hindi tayo wise yun nga sa parang nasasayangan ako sa opportunity na pwede nating makuha that would really help our country grow and
compete with the rest of ASEAN countries. Even Cambodia, Laos, kapag pumunta ka doon, ay kita mo, the biggest investor, especially infrastructure, both digital and physical infrastructure, yung mga offices, yung mga bridges, yung mga ports, is China. It's really the truth. So, sa akin parang sayang, hindi natuloy at hindi na i-continue yung magandang relation ng China at ng Pilipinas during Duterte time at yung mga infrastructure project na nasa pipeline na pwede sana nating makuha and the funding would be coming from China. Hindi na yan natuloy under a Marcos Jr. administration eh. So nasasayangan lang ako sa opportunity para sa bansa natin. Opo, Prof, good evening. Why not isulong Good yung kasi evening. paras may claim sa pinagagawang teritoryo, yung mutual coexistence para win-win solution. Tingin mo, posible Yun na yan, nga. Prof? Oo naman, wala namang imposible sa mundo kung magiging open-minded tayo. Lahat naman would coexist. Kaya nga ako, ang proposal ko dyan sa South China, ang sinasabi ko nga, countries like the Philippines, Vietnam, Malaysia, even China, and even the rest of the region should look at the South China Sea as a regional good, that you can actually benefit, all of us would benefit, all claimant state would benefit, and you coexist. You coexist and you focus on cooperation rather than contestation, rather than conflict. Kasi ang conflict na yan, to be very frank, when you talk about high politics, yung sovereignty issue na yan, kung sinong may-ari, hindi yan mariresolve. Kasi walang country, even China, Vietnam, magsasabi na, o sa'yo na lang itong area na kiniklaim ko, wala. But it can be managed by focusing on what you call management of the conflict through cooperation. Yung tinatawag mo kanina, MJ, na coexistence. All of them can coexist, benefiting from the resources of the South China Sea, looking at it in an economic sense, with an economic lens. Na okay, joint fishery management, joint oil and gas exploration, o 50-50 tayo, kayo ang capital, kami ang 40% kami, pero sa inyo na lahat ng gastos. Okay ba? Pero kami profit-wise 40%. Ganong usapan. Dapat naman ganon talaga ang perspective. Huwag masyadong political ang gamitin mong lens or geopolitical na lens. Ang gamitin mo sa South China Sea is economic lens. At lagi mong tandaan siguro bilang country like the Philippines, ano ang mahihita ng bansa natin dyan when you talk about joint cooperation? How much ang makukuha natin? Sino ang mag-i-invest dyan? Wala naman tayong pang-invest eh. Definitely China would have the money. So parang ganun ba? Yung pag-iisip ba? Hindi puro geopolitical and political kasi it would cost us so many things. It would cost us our lives, it would cost our countries, it would compromise our country and many, many other things. Pero kapag tinignan mo na, okay, we can coexist, we manage the conflict, we cooperate, and magkaroon tayo ng win-win solution to that, siguro naman lahat naman ng bagay na papag-usapan. And I don't think China, Malaysia, and Vietnam are close to these initiatives. I don't think so. They are really very open. Even China and Vietnam already have some cooperation in some parts of the South China Sea. Joint cooperation sila. Ang capital would come from China. In Malaysia is the same. So tayo, dapat ganun ang lens, ganun tayo mag-isip. Huwag tayo masyado yung puro politika, and puro geopolitics, and puro United States ang sinusunod natin. Kasi kawawa talaga ang Pilipinas in the long run. So dapat isipin natin, ano ba ang national interest ng Pilipinas? Saan ka ba pwedeng lumugar na kung saan magbe-benefit ka, yet your country will not be compromised? Huwag masyadong geopolitical ang pag-uusap. Mahirap yan. Geopolitically speaking, if we put all our cards on that, the Philippines will really be compromised in the long run. Kasi ang United States has its own strategic interest against China. It's the only country that it can use in the region, especially Southeast Asia, is the Philippines. Kasi bakit? The Philippines under Bongbong Marcos administration is a willing pawn of the United States. But being a pawn is not good for the country. It compromises our independence, sovereignty, and autonomy. And it compromises our national interests. Yun naman talaga ang totoo dyan. So ako, I would rather go for win-win cooperation, meeting halfway, coexistent, peaceful and cooperative coexistent. That is possible. It's really possible. Prof, isa pa sa mga tinuturing na national security concern, maliban po ang issue sa mga pinagagawang teritoryo,
is yung na-discover recently na depleted uranium. Sabi ng NBI, ng PNP, at ng Philippine Nuclear Research Institute, na yung depleted uranium na na-discover recently ay naglalagay po sa atin sa bansa, sa threat o banta sa national security dahil nga pwede itong gamitin sa paggamit o sa paglikha ng mga dirty bombs, higit pa doon sa paggawa ng nuclear weapons. Kaya hindi yata ito na pag-uusapan, Prof, on a national scale. Ano bang tingin mo dito? At may epekto po ba ito sa pang-usapin natin sa geopolitics? Yeah, malaking usapin nga dapat yan. It should be a national security concern, an issue. Pero it seems na after ang nagkaroon ng parang press con ng NBI, wala nang nangyari. Walang follow-up news, walang follow-up na information kung ano pa ang ginagawa. At saka kung ang mga tanong tulad ng saan ba nanggaling to, nasa loob ng bansa na ba ito, o pumasok lang at bakit hawak ito ng certain regular Filipinos, mga regular Filipino ba mga yan or mga agent yan? You know, these are questions na naglalaro sa isipan ng mga Pilipino, even sa akin. So hanggang ngayon, walang follow-up. Para siyang bula na naglaho. No, para even the mainstream media, they don't even report anymore about this. Parang lip service lang din ang reporting nila. So itong mga usapin ng tulad ng uranium na military grade, very concerning. Kasi unang-una, one thing that you have to remember, a military grade uranium that is materials to create mga bombs, sinasabi mo nga MJ, dirty bombs, or even nuclear weapons. These are really like materials for that. Ang tanong kasi dyan lagi, paano nakarating sa Pilipinas yan? Kasi hindi mo pwedeng i-transfer yan sa regular vessel. May it be a plain vessel or a plane or a cargo, yung boat na regular. Kasi hindi pwede. Military grade nga yan. Malaki ang epekto niyan when you talk about health hazards sa mga tao na lalapit dyan or makakahawak niyan. Kailangan mo ng proper gear to even, hold or hawakan yung mga yan. So ang tanong ko, una, napag-usapan namin yan ni Edmar before sa programang Makialam na paano ba nakarating sa Pilipinas yan? Nasa Pilipinas na ba yan o hindi? How it is connected to EDCA sites in Cebu and in Cagayan kasi nakita siya doon sa dalawang area na yon na kung saan alam naman natin may EDCA sites, 'di ba? Cebu and Cagayan. So ang tanong, connected ba siya doon? May possibility ba nang galing doon or ita-transport ba siya doon? So when you talk about geopolitics, of course, may kinalaman yan kasi ang other countries, especially two superpowers like China and Russia, would be very interested sa Pilipinas. Bakit may uranium ka, military grade uranium ka na actually materials for nuclear weapons sa Pilipinas? Na samantala, ang mga ganitong materials, radioactive and this kind of materials na medyo sensitive, highly regulated yan sa mundo. It cannot be transferred easily. It has to be regulated by certain countries na mayroon mga ganitong radioactive material. So ang tanong, anong nangyari? Bakit napunta sa Pilipinas? So yun yung malaking tanong, sino ba talaga ang nagdala niyan? Ang analysis at saka yung mga speculations may kinalaman yan sa EDCA bases na kung saan nasa Cebu at Cagayan. And on the other hand, if you also link it to the Typhoon missile system that is deployed right now in the northern part of Luzon, you have to remember na may din yan ng nuclear din. Pwede mong ibala kasi sa Typhoon missile system ang nuclear missile. Yun din eh. So, pwede mong isipin din yun. Pwede kang mag-speculate doon eh. Kasi at the moment, ang information from the press ko ng NBI, very limited. And at the same time, ang tanong ko, October pa siya nalaman, but ngayon December lang, last week lang ata, nilabas sa publiko. So, in between October and now, ano yung mga information nakuha at yung mga basic questions, nasagot ba? Kasi parang feeling ko hindi naman nasagot sa NBI press con. So, yun yung mga bagay na para bang, bakit ang Pilipinas parang okay lang. Parang wala nang news, wala nang balita right after the NBI press con. Tapos yung mga mainstream media natin, lip service ang pagre-report.
basic information lang dun sa NBI na press con, tapos wala na. Walang malalim na diskusyon, walang malalim na pag-uulat ba kung ano ba talaga ang issue na yan. At ang tanong ko nga sa akin is, ito ba'y ang nakikita lang natin, yun na-present lang, 100 kilogram ata yun na na-present, na confiscate. However, the question is, ito nga lang ba ang meron sa Pilipinas or mayroon pang mas marami yan na nagkalat pero hindi natin alam? Yun yung mga tanong na hanggang ngayon walang sagot. Pero nagtataka ka lang bakit sa dalawang area na may mga EDCA sites nakita or nakuha or na-confiscate. So parang ano ba talaga? Tapos walang statement coming from the palace, coming from the president, which is supposedly this is a national security concern. On the other hand, there's no statement coming from our security forces, even the AFP. Ang NBI lang ang nagsalita at nag-press con. Pero yung iba na mga concern agency walang sinasabi. Ang tanong, why? Malaking tanong yan eh. Bakit? Bakit kailangan i-downplay mo ang isang issue na may national concern, national security concern? Kasi feeling ko na downplay siya ang issue ng uranium na ito eh. Downplayed siya eh. Yun yung tingin ko. Prof, lalo pat marami sa ating mga kababayan hindi yata alam yung kadelikado sa issue na to. Lalo pat, tama, sinabi mo na kailangan ng military grade, yung aircraft, and safety purposes. At walang comment dito ang Malacanang eh. No? Wala. Ni how, ni who. Wala talaga. So, may information gap, Prof. At sabi nga dito na itong issue na to dapat ika-alarma ng taong bayan. Tingnan mo, Prof, may pinagtatakpan o paano kaya ang resolve dito ng pamahalaan? Ewan ko, kasi kung national security concern yan, dapat lahat ng agency, even the Senate and the Congress, should do some investigation. Kasi may oversight function ng Senado at ang Kongreso, and it's a national security concern. So ibig sabihin, dapat mag-conduct sila ng investigation in this regard. Pero wala kang narinig. May narinig ba tayo sa Committee on Foreign Affairs ng Senado at Committee on Foreign Affairs ng Kongreso? Wala, 'di ba? Wala. And even hindi ko nga alam parang sa akin dina-downplay siya na issue. And probably speculations wise, hindi siya kailangan pag-usapan kasi baka may matumbok at may mabundol kung pag-uusapan mo siya. Opo. 'Di ba? Or baka kumbaga may umalingaw, ano tawag yan? Parang Malingasaw. parang you open up, umaalingasaw or in some ways parang you open Pandora's box, parang ganon. Or Diba? ito dapat yung paksa na pinag-uusapan sa Quadcom, Prof. Dahil malaking issue to eh. Wala nga eh. Kahit nga statement ni isang kongresista, wala eh. Busy sila sa kay Sara kay Inday eh. Si Inday ang ang kinabibisihan nila. Na si Inday naman walang ginagawa kundi magtrabaho. Pero yun ang kinabibisihan ng Quadcom yung si Inday. So parang itong national security concern hindi nila pinapansin. Si Inday ang pinapansin nila. Sabi ko, may problema talaga tayo sa Pilipinas when it comes to these things. Prof, sa tingin niyo po, ano po kaya magiging reaksyon nito ng international community, lalo na yung mga best friend ng US at Pilipinas na mayroong presensya dito ng depleted uranium? Sigurado ako, they're looking at us and observing us already, especially yung mga best friend ng United States na Russia and China. Ano ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit may uranium military grade ka? Saan ang galing yan? Definitely they're looking at us. And they're also doing their own, probably some sort of investigation. Hindi naman nila kailangan pumunta ng Pilipinas. They have the very sophisticated, alam mo yun, yung satellite na nasa outer space pa. They can really look at us. They don't need to send someone. Yun yung nakakatawa sa Pilipinas We don't understand that, there are countries that are powerful who can actually look at what is going on in the country, especially when you talk about these military assets or some kind of, even yung Typhoon missile system, and even yung uranium na yan, from afar. Of course, they can look, they can monitor.
So parang feeling ko, they don't, wala silang sinasabi right now, pero feeling ko naman is minomonitor tayo kung ano nga ba ang nangyayari sa Pilipinas at saan nga ba nanggaling yung military grade uranium or kung may nuclear weapon nga may nuclear weapon na sa Pilipinas o wala pa. Feeling ko we're under monitoring kasi alam mo pag nagkaroon ng possibility or potential na mayroong nuclear weapon sa Pilipinas, that's really a no-no for other countries, even ASEAN countries, especially the major powers in the region. Magre-react talaga yan. Pero at this time, we don't know. And I'm not sure we'll see kung ano ba talaga. Kasi meron kang uranium military grade U258 ba yun? Ang U235? 235, These are 238. 238 na may ano talaga yan. Yan talaga yun talaga yung mga materials sa paggawa ng nuclear weapon. Mhm. And tingin mo, bakit pinabayaan ito na napunta sa mga civilian lamang? Kasi sabi mo nga, ang pag-handle nito dapat military grade. Tapos ngayon nasa kamay lang ng mga civilian at ibinibenta lang as precious metals sa di umano at sa magkakaibang lugar ito. Cebu, meron pa sa Mindanao, meron dito sa Pasay. Parang simple lang na inilalako. Oh, by the way, sa Mindanao may military camp, may military base na forward base ng ang mga Australian sa Zamboanga na kung saan nandun din yung mga Amerikano na mga troops. May forward base ang Australian military base diyan sa sa Zamboanga. So, ang sa akin kasi, feeling ko, hindi ko sure kung bakit nga ba napunta yan at nasa kamay, yung mga na-confiscate ay nasa kamay ng regular Filipinos. Ang tanong nga, Admar, regular Filipinos ba talaga yan? Bakit parang walang background checking? Sa NBI kasi na press con, parang hindi naman prinisenta yung mga nahuli. Di ba dapat ipresenta mo sino ba tong mga to, anong background ng mga to? Wala rin naman ganun talaga I don't know kung hindi ko lang napanood yung buong NBI press con, pero napanood, nag-review ako ng mga balita. So that's one. And on the other hand, kung inosente nga ba itong mga nadakip na may, hawak ng uranium grade, military grade na uranium, at hindi nila alam kung na ang hawak nila mga radioactive materials. So, dalawa yan Pero kasi, kung totoong may investigation na nangyayari, dapat nasasagot ang mga tanong na to. At hindi mo na to tinatanong dapat In the press con, dapat presented yan. Kasi that should be part of the investigation. Pero it seems na doon sa NBI press con, walang ganong information. Hindi ko alam, Admar. Prinisenta ba nila yung mga taong ito doon sa press con o hindi? Parang Wala. hindi ata. Puro larawan. At sinabi lang nila doon, bagamat nabanggit nila na ang possibility na maging ito, kumbaga nagpo-pose ito as national security threat at sabi pa nga dito ng otoridad, posibleng gawin bilang dirty bomb itong mga nakumpiska na mga depleted uranium. So after na nung mga naging press con, wala na tayong narinig pa na mga follow-up na mga information. Kasi po, hindi naman ito kinanyon kasi ng China. Pero kung kinanyon ito ng China, for sure headlines yan kinaumagahan or the next day. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you.